Pasintabi po sa mga kumakain. Kung kayo'y may alagang hayop, tingnan po kung malinis ba sila sa fleas o pulgas. Ang kagat kasi niyan sa tao, bukod sa makati, delikado rin daw kapag napabayaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Magkakatabing namumulang mga pantal sa binti at tila walang katapusan ng pangangati. Yan ang reklamo ni Jennifer Lubigan matapos makagat ng pulgas ng kanyang alagang pusa. Ang tawag dito, flea bites. Grabe talaga yung kate niya. Sobrang unbearable na parang kapag kinamot mo siya, parang magsusugat siya to that point. Akala pa raw ni Jennifer kagat lang ito ng lamok. Pero nang busisiin niya ang alaga, doon niya na-discovering may mga pulgas pala ito. Kasama niya pa naman itong matulog sa kwarto. Kaya nakakapagtaka raw na ngayon lang siya nangati sa loob ng 2 taong pag-aalaga niya ng mga pusa. There are people daw kasi na allergic sa flea bites, pero meron ding hindi. Ang kagat ng pulgas ay maliit, mapula at clustered o line pattern ang itsura ng mga pantal. Sa mga warm-blooded animals tulad ng aso at pusa ang common host nila. Ayon sa isang infectious disease doctor, karaniwan daw matatagpuan flea bites sa ibabang bahagi ng katawan. Wingless sila, maliliit. Kaya napansin mo din, yung naapektuhan sa kanila would be the lower part of your body, yung sa may paa, kasi hindi sila masyadong makalipad. So they bite on sa paa. Kumonsulta raw agad si doktor, lalo kung buwan na ang itagal ng pamamantal. Pwede siyang magkaroon ng hypersensitivity reaction, pwede siyang mahirap huminga, but very rare cases naman yun. Payo rin ni Doc, dapat tingnan din ng mga alaga para hindi na makahawa. Pwede talaga silang mag-reproduce and mag-cause ng infestation. Mahirap magkasakit, kaya para maiwasan ay siguraduhin ang kalinisan sa sarili at ng paligid. Mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang panambalita. Pag-usapan pa natin ang mga kagat ng pulgas sa tao kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, gaano ba kabilis magparami itong mga pulgas na ito? Actually, Popsy, ang nabanggit kasi ni Doc is each pulgas or each flea ay kaya daw mag-produce ng 20 to 50 eggs per day. So, imagine mo na lang, Pops J, na kung gaano karami yung bundok-bundok na pagpapantal sa katawan, lalo na kapag hindi naagapan. Nako. Bukod sa hayop at tao, namamahay rin ba ang pulgas sa mga gamit? O sa mga damit siguro? Yeah. Actually, yes, Pops J, no? Oo. Lalo na karaniwan daw ito makikita sa mga beddings or sa mga carpet. Oo. Dahil nga kapag daw nahulog yung mismong fleece mula dun sa pusa, dun talaga karaniwan na napupunta. And kahit na mas talagang gusto ng fleas ang mga human blood or yung mismong blood in general, kaya pa rin daw nila na makasurvive dahil humid atmosphere daw to. Ayun, anong posibleng idulot kapag napabayaan ang kagat ng pulgas sa tao? Siyempre, Popsy, unang-una dyan, bacterial infection. Lalo na kapag makati talaga, Popsy, talagang kinakamot, nagkakasugat. Pero bukod daw dyan, pwede rin magkaroon ng hypersensitive na reaction kapag hindi naagapan. Pero very rare cases daw to, Popsy. Okay, Ray, paano ang dapat gawin para maiwasan yung pagkakaroon ng pulgas? Di ba may mga nabibiling mga shampoo yan? O Yes, kung Pops. ano man, Yes, Popsy. Actually, ito si ate ay ang ginawa niya, naglagay siya ng solution para maagapan talaga to and para matanggal na rin yung fleas. Pero importante rin talaga, Popsy, yung environment mismo, malinis at talaga proper grooming sa animals para maiwasan yung mga gantong kaso. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.